favorite ko yun sa Gibbs Days. Seryoso, wala kayo sa... Favorite ko talaga sa Gibbs. Siya talaga yung pinaka-favorite ko talagang tao. Siya talaga, pinaka-favorite kong tao. As in, kung meron akong gustong yakapin ng mahigpit, oo. Kaya yakapin ko siya sa liig ng mahigpit. Ganun ko siya ka-favorite. Oo. Kaya yakapin ko siya mahigpit. Pero sa liig. Actually, masama nga loob ko kay Ben-Hur Abalos eh. Kasi favorite ko nga si Kibuloy eh. Kaya medyo masama yung loob ko kay Secretary Ben-Hur. Check Ben-Hur naman. Bakit mo naman pinatungan ng 10 million pesos? Kasi ang ulo ni Kibuloy. Ikaw naman, oh. Favorite kong tao yan eh. So ngayon ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Lagay nyo yung bank account details dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakuha kayo karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Grabe naman. 10 million? Ito yung balita. Ay, ito pala yung sinabi ni Sec Ben-Hur. Ito ay hingil kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes ay mga pugante. Sila ay pinaghahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, Mabigat and exploitation, child abuse and exploitation, at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinaghahanap ng mga otoridad. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes. So, that's a total of 15 million pesos. Potentially. Kasi, tigwa 1M yung mga accomplice, tapos 10 million kay Gibbs. Sino kaya yung kaibigan, no? Or magkakaibigan? But, that's a total of 10 million. Kay Kibuloy pa lang. Wala pa yung doon sa 5. Matagal ko na sinabi to eh. Diba sabi ko na yung before, nung una pa lang na nagtatago, sabi ko na dapat maglagay kayo ng bounty. Dapat maglagay kayo ng bounty kasi meron talagang mga legit na bounty hunter. Parang si Dog the Bounty Hunter. Kaya di ba yun? Napanood nyo na ba yun si Dog? Dog the Bounty Hunter. Meron talagang ganun. Mga naghahanap ng wanted. At meron sa Pilipinas na, nagulat nga ako eh. Meron pala sa Pilipinas na bounty hunter. May mga ganun. Yun yung trabaho, yun yung career nila, yun yung trabaho nila. Bounty hunter. Oo. Ganun. Pag may mga pupunta sila sa mga presinto, tapos, titingnan nila sino yung mga wanted, tapos magkano. Hanapin nila. Sila maghahanap para sa'yo.
Tapos pag nahanap nila, i-report nila sa'yo, tapos kapag nahuli mo na, syempre, bibigay sa'yo yung reward. O yun. May mga ganun. It's a career for some people. But it's a dangerous career. Pero career pa rin. It's a dangerous career, but it is a career. Alam, so dati ko pa sinasabi yan na sana maglagay sila ng tawag dito, ng bounty. Kasi wala talagang magvo-volunteer dyan ng wala magvo-volunteer dyan ng information without compensation. Walang libre. Lalo na kapag nabisto na ikaw yung nag-chuchu, ikamatay mo bigla, di ba? So, yung mga taong ganyan, let's say, halimbawa, hindi naman ako bounty hunter. Diba? Kilala ko si Kibbs, alam ko kung saan siya nakatira, ako yung nagtitimpla ng kape niya sa umaga, ganun. Hindi ko siya ilalaglag ng libre. Kasi kilala niya ako eh. Kilala niya ang pamilya ko. So, pag nilaglag ko siya, kailangan may compensation. Para makapagtago ako. Para maitago ko rin yung pamilya ko. And it makes sense, di ba? Tama lang naman yun. And 10 million is, well, technically, 10 million is not that big kung sanay ka sa ganong klaseng halaga, di ba? Or kapag, siguro, katulad ka ni Jason sa every month, may 1 million kang bayad galing kay Kibuloy, di ba? Maliit sa'yo yung 10 million, manipis. Manipis yun, di ba? Manipis. Pero kung mga katulad ka ba, example, ikaw nga yung taga-timpla ng kape ni Kibuloy, di ba? Tapos wala ka namang nakukuha na sweldo sa kanya. Nakukuha mo lang, tawag doon, love offering per allowance na 3,000 pesos every month. Oh, alam ko yun. Alam niyo ba na ang allowance lang ang binibigay sa mga empleyado nila? Pati SMNI? Wala silang pasahod. Oh, alam ko yun. Narinig ko yun sa empleyado na SMNI. Nag-overshare eh. Nag-overshare kasi siya. But anyway, parang mga 3,000, 4,000 pesos yata a month. Ang may bayad lang yata doon, yung may set na yung mga malalaking posisyon na, nasa legal, yung mga abogado, etc. But anyway, going back. So, halimbawa ako nga, taga-timpla lang ako ng kape ni Kibuloy. O maliit lang naman ang binibigay niya sa akin. Ang malaking bagay na yung 10 million. Pagkakuha ko ng pera, itatago ko na rin yung pamilya ko. Pagka-aresto, pagkakuha ng pera, itatago ko na ang pamilya ko. Lahat na yun, sama-sama na. Tax-free ba? Well, it's an income. So, it's not tax-free. But, ikaw ang magre-report niyan sa BIR. Oo. Kasi imposible naman na, di ba, i-report mo sa BIR na akuha ka ng 10 million. Siyempre, tatanungin ka ng BIR. Ang alam ko, hindi siya tax-free, ha? Alam ko lang, ha? But I'll confirm. I'll double check. Pero ang alam ko, hindi siya tax-free kasi lahat ng income is taxable. Pero, tawag dito, pag ni-report mo yung kay BIR, siyempre, tatanong ni BIR, saan mo nakuha yan? So, malamang bibigyan ka ng certificate ni DILG na it's a bounty or reward for something, whatever. So, sa mga maliliit na tao, mga maliliit na mga hampas lupang tulad natin, malaking bagay na yung 10 million. Diba? Yung kung kaya mo nga mabuhay ng 5,000 a month o di ilang 5,000 a month yung 10 million. Anyway, tuloy natin to. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy at 1 milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tigi 1 milyon ito 1 milyon kay Crescente, 1 milyon kay Pauline Canada, 1 milyon kay Ingrid Canada, 1 milyon kay Jacqueline Roy at 1 milyon kay Sylvia Semianes. So,
Ito po ang binabahagi namin ngayon para malaman nyo naman ang ginagawa ng DILG at lalo na ng Philippine National Police. Gusto po namin maging transparent. Gigil na si ano, no? Si Secretary Abalos. No? Feeling ko ano to eh. Kasi, actually, kung tutuusin, may karapatan namang gigil si Secretary Abalos. May karapatan na talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi, marami silang high-profile criminals na hanggang ngayon hindi pa na-aresto. Marami. Lalo yung mga DDS na criminals. Halimbawa, si Bantag, at large pa din. Si Tebes at large pa rin. Or, ano na siya. I-extradite. But, it will still take some time. Tapos ito si Kibuloy. So, parang na siguro na bumababa na rin ang moral ng PNP dahil, nadadamay sila eh. Nadadamay sila eh. Kaya, kasi stress na siya. Nadamay na sila. Naawa na rin siguro. Pero meron pa siya mga ibang comments eh. Dito ko narinig sa balita ng Net25. Ng 10 milyong pisong reward money ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. May tigi 1 milyong piso naman napatong sa ulo ang 5 pang kapwa akusado ni Kibuloy. Nagbabalik si Mar Gabriel. Alam nyo, ito naman ay warrant and we have to implement this. Kung talagang wala po kayong kasalanan, Pastor, meron tayong tinatawag na korte na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon ng ginagawa ng ibang ordinaryong tao. Yan ang panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos kay Apollo Kibuloy na patuloy na nagtatago sa batas. Dahil dito, nag-alok na ang kalihim ng 10 milyong pisong reward para sa sino mang makakapagturo sa pinagtataguan ni Kibuloy. Mula daw ang pondo sa mga pribadong individual na dismayado sa patuloy na pagtatago ni Kibuloy. Parang niyuyurakan eh. Magsiserve ka ng warrant para ikaw pa masama. Di ba? Basta simple lang. Ang batas ay batas. Dama ko yung inis doon ni Secretary Benhur. Secretary Abalos. Magsaserve ka ng warrant, ikaw pa masama. Parang pangit nga naman kasi nun, di ba? Ikaw na yung gumawa ng trabaho mo, ikaw pa yung nagmukhang masama. Alam mo yan. Sana po pinangalanan nyo na si Duterte, sir. Sana po sinabi nyo na. Tulad yung mga Duterte na yan, pinagbumuha kami masama. Para viral kayo agad. Ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Ngayon, simple lang. May warrant, wala ka kasalanan, sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? So, ito po nangyari rito. Kaya meron po kaming mga kaibigan na they're so frustrated about what's happening right now. At gusto makatulong. Kaya nagbigay ng reward ng 10 million. Bukod kay Kibuloy, nag-alok na rin sila ng tigi 1 milyong piso para sa ika-aresto ng mga kapwa-akusado na sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semañez at Jacqueline Roy. Naharap sila sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. These are these people. Just look at isa-isahin natin ano ba ang krimen? Ang krimen ay child abuse and exploitation. No? Mga bata. Pangalawa, trafficking. Ano yung trafficking? Labas-pasok mo, mga tao mismo. At ito'y walang piyansa. Ang PNP, nagbabala naman sa mga taong tumutulong sa pagtatago at nagkakanlong sa mga sospek. Just want to read yung, that's a PD 1829 po. Obstruction of justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago at hindi sinasabi
kung asan yung para ito po, harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. Wala pa naman daw nakukuhang impormasyon ng otoridad na nagsasabing nakalabas na ng bansa si Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat. Yun. Di ba? Tama naman yung sinabi ni Secretary Benner eh. Tama naman yung sinabi ni Sec. Ano ba yung sinabi ni Sec? Ayan. Tama naman yung sinabi ni Sec eh. Kung inosente ka, di harapin mo yung kaso. Eh, baka kasi di ka inosente, no, Kips? Di ba? Si Pastor Canor. Di ba? Boy Lavender. Boy Palmolive. Ano ba brand ng Palmolive daw ba? Palmolive na lavender. Baka kasi guilty ka. Kasi alam nyo mga kotsero, ganun, kapag inosente ka talaga, the instinct or the instinctive thing to do is to defend your innocence. Inosente ka eh. Yun yung magiging instinct mo. Hindi, wala akong kasalanan. Ba't pag-uhuli yun, wala akong kasalanan eh. O sige, tayo sa korte eh. Dali mo ko sa korte, sige, kahit bukas. Diba? Kahit bukas, dali mo ko sa korte. Wala akong kasalanan. Gigo. Tapang ka. Ikaw pa yung maghahamon. Diba? Tapos, kapag kinausap mo yung abogado mo, sasabihin mo, sama mo sa attorney ha. Kapag nanalo tayo, hihingi ako ng damages. Oo, moral damages. Hihingi ako moral damages ha. Yabang, maangas ka pang humingi ng mga tao dito, ng mga demands. So, inosente ka. Ang guilty, usually, yun na nang tatago. Yung mga guilty. So, what does this tell us now? Wala pa sa korte, hindi pa umaabot ng korte, iniisip na ng taong bayan, ay, guilty ka si Kibuloy. Guilty nga. Hindi niya hinaharap yung kaso niya eh. Ay, guilty. Hindi susuko yan si Gibbs. Hindi susuko. Huwag kayo mag-expect na susuko yan. Kapalambuhan yan eh. Alam nyo mga kotsero, yung mga taong katulad ni Gibbs, na nakuha nilang utuin yung kanilang mga parishioners para perahan, etc. Pati ka sa mga mukha niyan, huwag kayo mag-expect ng ng kanipisan ng mukha dyan. Hindi susuko yan. Naatin nga nilang lokohin yung mga parishioners sila, harap-harapan, ito pa kayang online. Ganun. So, pag nagtatago ka, guilty ka. Pag di ka nagtatago, malamang sa malamang, inosente ka. Tingnan nyo si Alice Go. Wala na, di ba? Hindi na raw siya harap sa mga hearing-hearing. Bakit? Nabisto na siya ng NBI eh. Nabisto na siya ng NBI eh. Wala na, nagtatago na. Wala na. Yun, ganun. Si Lacson, di ba? Nagtago, ng Hong Kong. Tapos, naghintay lang sila na ma-overturn yung kaso. Yung warrant pala, ma-void yung warrant. Binoid ng Court of Appeals ba o Supreme Court? Binoid eh, parang ganun. Saka lang siya umuwi, pagkatapos. Pero sana nirekta na ni Secretary Benner si Digong. Dapat nirekta na niya. Di ba? Duterte, alam mo naman pala kung nasaan siya eh. Makipagtulungan ka sa amin, dati kang presidente. Dapat pinagtatanggol mo ang rule of law. Abogado ka, di ba? Dapat pinagtatanggol mo ang rule of law. Etc. Call out nyo na lahat ng pwede i-call out. Di ba? Tsaka para madiin lalo yung mga Duterte na. Anyway, hindi lang to ang ginawa ni Benner Abalos by the way. Ito lang yung pinakamaingay. Pero meron pa siyang isang ginawa. Lahat ng station commanders ng Davao City Police ni-relieve na naman.
Kanina lang yan. Ayun, 7 hours ago, July 8. Simula ngayong araw, July 8, 2024, lahat ng station commander sa lahat ng police station sa Davao City ay pinalitang muli. Wala pang pahayag ang tagapagsalita ng DCPO hinggil sa bagong insidenteng ito sa kanilang hanay. Matatandaang na-relieve muna ang hepe ng DCPO na pinalitan din ng bago, ngunit makalipas sa ilang buwan, sinibak din ito at pinalitan ng bago. Pinalitan sila today din. Oh. Here are the names of the new station commanders of the Davao City Police Office after the announcement that 19 officers were relieved today, July 8, 2024. Along with this list is also posted where the relieved characters are placed. PRO 11. Grabe, no? Grabe yung Davao, no? Papalit-palit ng pulis. Ganun kalalim ang impluwensya ng Duterte tsaka kay Buloy. Kailangan palitan talaga, as in linisin. So, ibig sabihin, mga kotsero, may dahilan yan kung bakit bigla nagpalitan na naman ng mga hepe. It is, ako lang naman to. Hindi ko naman to, it's not a fact. And I haven't heard this, observation ko lang. Sa palagay ko, mga kotsero, kaya may ganitong sistema ay dahil pinapalabnaw ng PNP yung impluwensya sa kapulisan para mabawasan din yung impluwensya ng mga powerfuls sa loob ng Davao. Pag hindi mo pinalitan yung mga yan, kung ano yung sistema dati, papatuloy na ng papatuloy. Walang mangyayari, walang magbabago. Pero kung papalitan mo yung mga yan, hindi lalabnaw yung lalabnaw yung influensya ng Duterte at Kibulok sa Davao City. At sa pulis ng Davao City. Kasi nagpapalit ka na nagpapalit eh. Walang panahon para mag-build ng relasyon eh. Walang mabayaran mo yan, di ba? Kung ako sa Kibuloy, mabayaran ko yan. After 2 weeks, magbabayad na naman ako ng bago. Every 2 weeks. Magbabayad ako ng bago. My goodness. Maubos pera ko dyan. So that's actually, maganda to mga kotsero, itong ginawa na to ng DCPO. At hindi ito gagawin, feeling ko may approval na to ni Benner Abalos. May approval na to ni Benner Abalos. Kailan lang sila nagpaalitan? Parang last month? Or 2 months of... Parang simula nung naglabas ng warrant of arrest, 3 o 4 na palit na sila. Ng pulis. Ng mga station commander, mga iba-ibang posisyon. Pinapalitan talaga. As in, alis, lipat. Okay rin yun. Para para lumabnaw nga yung impluwensya ng mga makakapangyarihan dan sa kapulisan natin. So maganda yung strategy ni Secretary Benner dyan. Sana mag-work. Sana mag-work. That's the hope. That's our hope. Diba? Yan ang hope natin na umubra siya. Yan ang gusto nating mangyari dyan. Na hindi lang siya maging exercise lang. Sana may mangyari. Pero alam niyo mga kotsero, kung ako si Gibbs, meron 10 million sa ulo ko. Maaaring ako, kahit kanino. Maaaring ako. Kahit yung mga dumadaan lang sa kalsada, maaaring ako. Kahit kanino, kahit sa mga tao ko maaaring ako Kasi hindi maliit na halaga ang 10 million, guys. Hindi maliit na halaga yun. Hindi maliit na halaga yun. 10 million. Magkano yung value ng 30 pilak ni Judas? Wait. Oh, see? Yung 30 pieces of silver, $441 lang ngayon. Oh. 30 pieces of silver. $441.
Maliit na bagay. Pinagkanuno ni Judas yung totoong anak ng Diyos sa $441. Sa 10 million pesos pa ba? May Judas dyan kahit isa. May Judas dyan. Hindi lahat ng nasa simbahan ni Kibuloy, hindi lahat ng nasa simbahan niya loyal sa kanya. Lahat ng simbahan may siraulo. Siya nga pinuno nila siraulo Siya nga, pinuno ng simbahan nila Pardon my French. Sorry Lord, gago siya. Pinuno na siya ng simbahan pero siya pinakagago dyan sa loob ng KOJC. Sa mga tao pa kaya niya. Traidor sa kanya dyan. Abang-abang lang tayo. Abang-abang lang tayo. Pero may traidor sa kanya dyan. Ako, mga kotsero, pagdududahan ko lahat na nakakakita sa akin. Maski yung security guard ko, pagdududahan ko siya. Pero kung ako lalakihan ko pa yan, kung makakakuha pa kayo ng dagdag, kahit mga gawin nyo ng 20, or kahit 15 million. Kahit Kibuloy lang, 15 million. Tapos, tagi 1 million dun sa iba. Pero, yun nga, 15 million, okay na yun. 15 million. Kasi, syempre, sa 10 million, magkano ang bahay at lupa. Sabihin natin medyo nasa medyo, hindi ba high-end, pero so medyo ka na lang. Medyo pang middle class na bahay at lupa. Nasa 5 million ka na agad, di ba? 5 to 6 million. Tapos bibili kang sasakyan, mga nasa, let's say, medyo mayabang ka pa, Fortuner ang bibilin mo, kaya mga high-end na SUV. So magdadagdag ka pang 2 million. So nasa 8 million ka agad. Bahay at lupa at sasakyan pa lang yun. Natira lang sa'yo 2 million. Sana lakihan pa nila kahit mga 15 para meron ka pang malaking matitira, di ba? Meron ka pang 7 million. Sa business yung 2 million. Pwede, no? Pwede para para invest ka na lang, di ba? Tama, pwede. Para sana lakihan pa nila ng konti. 12 million. Para nag-negotiate na parang alam ko nasa sa Kibuloy Okay, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa ating po Facebook